Hi guys! Let's do September favorites. Last month, ang mga favorites ko mostly local. Para sa mga viewers ko na hindi masyadong mahilig bumili online. Ngayon naman, halo yung aking favorites for the month of September. Ito yung mga talagang madalas na ginagamit ko this month. And yung mga great finds ko. Alright, so let's start with the obvious, yung aking hair. I know, bago yung aking buhok. Actually, yun yung tawag sa kanya, balayage treatment. Sa Lifestyle Salon by LPK or Luis Philip Key, along Rizal Drive sa BGC. First and foremost is yung service nila, guys. Ay, kagaya ko, pag nanay ka, tapos kapag nagpa-parlor ka, gusto mo yung time na mas-spend mo sa parlor. Kasi yun yung usually me time mo diba? Gusto mo mapawi lahat ng pagod. Alam niyo yun, nung nag-avail ako ng services nila, wow, yung treatment talaga doon is wala akong masabi, guys. So, anyway, yung hair ko, actually, hindi ko alam kung anong pinaka-kulay niya. Kasi pag sa parlor naman talaga, usually ganun. Parang sasabihin ko lang, bibigyan ko lang sila ng peg ko, papakita ko lang yung picture, ganyan. Sasabihin ko, ito yung peg kong kulay. Buti na lang ganito yung kinalabasan. Kasi gusto ko talaga, guys, red. So, ito naman kasi parang kulay. Ewan ko kung nabibigyan ng justice ng camera, pero para siyang kulay. Parang nagiging pinkish siya sa paningin ko, and I love it. Ang kulay niya parang kulay apoy. Basta yun, ang ganda. I'm so happy dun sa kinalabasan ng kulay. Ilagay ko na lang yung link ng Lifestyle Salon by LPK sa description box if you're wondering kung ano yun. And by the way, ginamitan ng Colorplex kaya hindi mukhang dry yung hair ko. Andito pa rin yung shine. Tingnan nyo. And it's still so soft. So, kahit na kasi usually pag balayage, talagang matagal yung proseso and maraming kulay yung magaganap. Dinarken muna yung taas, tapos saka binalayage yung dito sa baba. Yun, after nun, yung hair ko parang mas nagmukhang shiny siya at mas naging smoother yung aking hair. So, I love it. Yung aking background, kung mapapansin nyo ng past videos, meron akong bagong background, meron akong bagong vanity mirror. Alam nyo ba guys, 6,000 pesos lang yan. As in, kahoy yan na. Kahoy talaga siya guys. And yung bulbs niya, 13 pieces. Pero hindi kasama sa 6,000 yung 13 pieces na bulbs. Naka-promo siya ngayon, pero I'm not sure kung until now, okay pa rin yung promo. Ang regular price na is 8,000, pero naka-slash na yung 2,000. So, 6,000 pesos na lang. Ganda. Ang ganda talaga. Ayan, dalhin nyo yan. Pag may gig kayo, kung makeup artist kayo, sakay nyo sa jeep, charot. Yung materialis na ginamit sa kanya, yung mga pampintuan, nakalimutan ko yung pangalan. Tangile ba? Tangile ba yun ba? Nalilito ko. Tangile, tawilis, tangige. Yun yung talagang ginagamit sa pintuan, kaya matibay siya guys. Tapos ang nagustuhan ko din, meron siyang outlet. So pag nagka-curl ako ng hair, ganyan. O, diba may outlet na siya. It's from Le Pop Boutique. Ilalagay ko yung link nila sa description box. If you're interested, kasi marami silang iba-ibang designs. Ay, naku, maluloko kayo kakatingin ng mga designs nila doon. Meron sila ng merong drawer. Meron sila ng, kung ayaw nyo na masyadong malaki. Ayan, depende sa size na gusto nyo. Ilalagay ko yung link sa description box ng kanilang Facebook page para makita nyo yung mga different kinds of mirrors na meron sila. Alright, nagmamadali ako kasi maglolobat yung camera. Okay, by the way, ang suot ko nga pala na damit. Ayan, dahil mahilig ako sa off-shoulders or cold shoulder. Hindi ko alam kung ano yung difference ng dalawa. Pero ayan, this is from Precious Apparel. Dress siya. Ang dami nagtatanong ng mga outfits ko lately. So, yan. Binabanggit ko na sa video. If ever hindi ko mabanggit, lalagay ko na lang lagi sa description box kung ano yung nasa face ko, yung kung anong suot ko, pati yung mga accessories ko. Kasi usually tinatanong, basa kayo ng description box, ha? Kasi may mga details doon na malay nyo may giveaway doon, diba? Isa lang yung skincare ko, kaya unahin na natin yung skincare. Yung Pond's Flawless White Dewy Rose Gel. Ito ginagamit ko every night. Lately, maganda yung skin ko. Pagising ko sa umaga, parang dewy siya. Which I think mas kailangan ko na ngayon kasi signs of aging, medyo lumalabas na sila. Na-minimize niya yung aking mga pinagdaanan ng pimples. And gamit ko to siguro mga 2 weeks na. And okay naman siya sa akin so far. Wala akong naging problema, walang breakouts or anything. And napansin ko mas maganda yung skin ko lately. Mas dewy. Ewan ko kung napapansin nyo sa vlogs, but ako napapansin ko sa ganda na skin ko ngayon, girl. Recent addition sa aking routine. Ayan, yung Pond's Flawless White Dewy Rose Gel Whitening. Next one, ang daming nagko-compliment sa foundation ko lately. And I think malaking tulong din to
Heroin Make na Make Lasting Base. And this one is Moist Keep. Sabi nila ang ganda daw ng finish ng foundation ko. And parang ang tagal bago mag-oil up. And kahit na hapon na, kahit na gabi na, ang ganda pa rin ng foundation sa skin ko. Malaking tulong to, guys. And na-compare ko siya with the usual na ginagamit kong primer. Mas maganda talaga yung finish sa kanya. And plus, meron siyang SPF 40, so I'm covered. Pag in-apply siya, medyo dewy, medyo sticky, pero give it time. Siguro kahit mga sandali lang, mga less than 2 minutes, magsaset na siya sa face, and then saka may apply yung foundation. Ayun nga lang, wala siyang maitutulong sa pores, pero still, dahil ang problema ko is I have very oily skin. Ayan, kailangan maganda yung aking makeup base. Highly recommended sa mga merong oily skin, maganda siya. Napapatagal niya talaga yung foundation and matagal bago oil up yung Maybelline Dream Satin Skin. Okay, kasi maraming nagtatanong sa akin dun sa review ko ng Maybelline Dream Velvet, kung anong mas gusto ko, kung yun or ito. Alam nyo guys, mas gusto ko pa rin to. You know why? Yung shade niya, ang shade ko dito is B2. Yung shade niya is perfect para sa akin. It has yellow undertone. Hindi ko na kailangan hintayin pa para mag-tone down yung kulay niya kasi yung Dream Velvet parang medyo off yung kulay niya and medyo grayish. Pero nung binalikan ko to, alam niyo mas maganda pa rin siya. Mas maganda sa oily skin yun, pero mas maganda yung finish nito, mas maganda yung kulay niya, mas maganda yung shade niya para sa akin. Pero pag oily yung skin mo, madali siyang mag-oil up. Pero ang ginagawa ko guys, medyo nagle-level up na ako sa aking baking skills. And when I say baking, yung baking ng funda, yung etong ginagamit ko, yung Nichido Final Powder in Creamy Glow. Ayan, kung gusto niyo yung gawan ko ng video guys kung paano ako mag-bake, sabihin nyo lang, comment kayo sa baba. Pero malamang marami magsasabi sa inyo, yes ate, gawan mo ng video. Kasi nga lately, na-discover ko na yung sikreto para hindi maghulas kagad ang aking funda, you know. Next one is pangkilay. Laging kilay on fleek. Thanks to Honey I'm Good. Pink Sugar Honey I'm Good. Ang ginagamit ko is itong Perfect Taupe. Itong ginagamit ko, tsaka to. Yan, dalawang yan. Tapos ito, ginagamit ko to pang contour. Pwede rin siyang pang contour. So, sa price na 299, meron ka ng pang eyeshadow. Ay, meron ka ng pang kilay, pang eyeshadow, pang contour. So, perfect. Nose contour. Ito naman, pang contour dito sa cheeks. Ayan, yun yung gamit ko ngayon. Matagal siya sa kilay. Wala naman ako napansin na kumakalat yung kilay ko. Wala. Yung wax part is really good. Kapag nag-set na siya sa kilay, it will stay in place. Unlike sa ibang wax na kapag nag-oil up na ako, ay natutunaw na rin siya, tapos kumakalat. Pero ito hindi. Next one is, yung nilalagay ko sa aking kilay para mag-lighten siya. Yung buhok ko sa kilay is black, of course, kasi yun yung natural color ng aking hair. So, ginagawa ko para mag-blend siya ng mabuti dun sa in-apply ko na eyebrow product. Ginagamitan ko ng ginagamitan ko ng brow mascara yung aking hair para mag-blend well. Heroin Make, the shade number 4 pala to, sorry guys. Number 4. So, yan. Alam niyo, yung pinaka nagustuhan ko dito is yung brush niya. Ito yung pinaka-soft na brush ng brow mascara na nasubukan ko and I love it. Talagang nakukuha lang niya is yung hair. Hindi siya dumidikit sa skin. It's from Macy Apparel. Lahat ng Heroin Make na ma-mention ko ngayon guys, from Macy Apparel. Ilalagay ko yung link nila sa description box. Before kasi alam ko merong Heroin Make dito sa Philippines. Kaso hindi ko alam kung until now meron pa rin. Comment kayo sa baba guys kasi alam ko parang wala na yata. Na-pull out na yata siya. Okay, next Heroin Make that I will be featuring is yung Long and Curl Mascara. Last month ko pa to gustong sabihin sa inyo, ichika sa inyo. Kasi ito yung parang ayoko nang mag-try ng ibang brand ng mascara mula nung nasubukan ko siya. In particular, yung Long and Curl Mascara, guys. Kasi ito, yung Long and Curl Mascara, maganda yung wand, naka-bend ng konti. So, naaabot niya yung mga maiiksing part dito sa inner corners ng mata ko. Kahit sa lower lashes, ito rin yung ginagamit ko. It lasts really well at talagang super waterproof siya. And kailangan mo siyang gamitan talaga ng Heroin Make na ganito rin yung ginagamit ko para pantanggal. Kasi talagang super waterproof siya. Hindi mo siya matatanggal talaga ng kahit anong type of makeup remover. Yun lang talaga. So, sa mga namumroblema na kumakalat ang mascara nila, eto na. Kung ikakasal ako, ito ang gagamitin ko. Ang ganda ng pagkaka-curl niya sa lashes ko. Talagang ito lang yung mascara na nagpa-curl ng lashes ko ng ganon kabongga. Maiksi yung lashes ko, kaya yun yung problema ko eh. Kaya talagang nagre-rely ako sa falsies. Pero kung ayaw ko mag-falsies, yan.
yan, okay na. Meron bago ngayon sila guys, yung advanced film, pero ngayon ko lang siya ginamit. As in, right now, itong makeup na to. Kaya hindi ko pa ma-update ngayon kung ano yung difference niya, kung ano yung difference dun sa isa. Pero, abangan nyo next month. Pag naisama ko to sa favorites ko, ayan. Medyo may kamahalan siya, nasa 600 plus mga ganon. Pero, girl, sulit talaga. Another heroine make, yung Heavy Rotation Perfect Liquid Eyeliner. Sorry, puro heroine make. Kasi, alam nyo, last month ko pa talaga gusto i-feature to sila guys. Pero, okay, pagbigyan nyo na ako. Kasi talaga ito yung mga ginagamit ko lately. Yung Heavy Rotation Perfect Liquid Eyeliner, ito yung gamit ko ngayon. It's the blackest black eyeliner na na-try ko so far. Yun yung gamit ko ngayon. And gustong gusto ko yung pinaka-tip niya. Dati ayoko nung sobrang pointy. Pero kung gusto nyo, kung ang peg nyong eyeliner is yung talagang matulis, kagaya nito, yung nakakahiwa, yung ganyan, ay, doon na kayo sa manipis talaga yung dulo. Ang ganda ng tip nito. Hindi siya ganun kabasa. Yun kasi yung minsan mahirap pag nag-eyeliner sobrang basa. Hindi siya ganun kabasa. Mabilis siyang mag-dry up pag in-apply. So, kahit na pikit-pikit na ako, hindi siya kumakalat, hindi siya nagsasmudge buong araw, hindi siya basta, nandun lang siya. Kung saan mo siya nilagay, dun lang siya. And hindi nagfe-fade. So, very good to sa akin. Basta, the best. I love it. Pero madali naman siyang tanggalin with the usual makeup remover. Ayan o. Sobrang sharp ng wing, ng tip niya. Yung favorite kong eyelash adhesive lately is ito. Nabili ko to 6 na piraso for 70 pesos sa 698 Mall. Sorry guys, I hope you don't mind. Nagpalit ako ng camera kasi kailangan kong tapusin to. Naglobat na yung isang camera. So anyway, ang pinaka gusto ko sa kanya kasi usually ang ginagamit ko yung sa Nichido na lash glue, na True Lash Adhesive yata yung pangalan. Tapos, meron siyang stick. Ito, squeeze lang. Mas madali para sa akin. And for 70 pesos, diba? Sulit na sulit. Ito, ang tagal ko na itong ginagamit ilang beses na. Pero, parang hindi pa rin siya nauubos. Sulit na sulit talaga siya, guys. Gosh, namumula yung aking eyes. Yung eyeshadow palette that I've been loving is Sleek Makeup Eye Divine Mineral-Based Eyeshadow Palette. So, ito siya, guys. Kung mahilig kayo sa matte na eyeshadows, ito ang pinaka may re-recommend ko sa inyo na available sa mall, ha. Meron siyang 3 shimmer na eyeshadow. Ito, and ito, tapos isang satin. Yung mga pinaka-favorite ko, ito yung cappuccino, yung honeycomb. Correct me if I'm wrong, guys, ha. Parang ganon. Less than 700 pesos yung ganitong Eye Divine palette. And it's good, lalo na yung shimmer shades, kasi ako mahilig ako doon, yung sa inner part. Yan actually yung suot ko ngayon. Pag hinawakan mo siya, mafe-feel mo talaga yung creaminess. Alam mo yun, yung tinatawag nilang buttery. Ayan. Ayan siya. Buttery siya, maganda yung color payoff, wala masyadong fallouts, hindi siya powdery. So, masusulit mo talaga yung eyeshadow na to kasi mas marami talaga yung kumakapit sa eyelids kaysa sa brush. Kasi yun yung pinaka-ayaw ko sa eyeshadow. Alam niyo yun, mas marami pa yung kumakalat, yung nadi-diffuse sa hangin or yung kumakalat sa paligid kaysa dun sa i-apply mo talaga. Next one is itong Detail Makeover Contour and Blush Effects 4-in-1. Ayan. So, ito kompleto ka na, guys. Meron ka ng, may pang-contour ka na, may bronzer, may highlight, and meron ka ng blush, 2. Ito yung mga blush na talagang bet na bet ko. Usually, kapag ganitong palette, meron akong blush na hindi magagamit. Pero ito, nagamit ko talaga lahat. Kasi ito kakulay ng fig. Tapos, ito naman medyo peach. Yan ang mga bet ko na na blush. Tapos, ito ginagamit ko usually pang nose contour. Ito, yung highlight nila is maganda. Hindi siya powdery. Maganda, oh. May ibubuga yung highlight nila. Tapos, yung contour, if you want something medyo reddish, ayan, maganda tong nasa taas. Kung gusto mo naman na warm talaga, ito. And I believe, mura lang tong palette na to. Yung brand na Detail Makeover, it's a local brand and murang-mura lang yung mga products nila. So, ito, I highly recommend this palette. Finally, meron ng palette na talagang magagamit ko talaga lahat. Ito sila. Last but not the least, yung favorite ko, yung suot ko ngayon sa aking lips. This is Maeve ng Blair Japan Need a Statement Matte Lipstick. So, ito siya. First time na ginamit ko, buti na lang ito yung una kong ginamit. Actually, na-in-love talaga ako sa shade nito kasi tingnan nyo naman. Ayan, oh.
Ang ganda-ganda ng shade niya. Perfect everyday color. Kahit anong okasyon. Mahilig kayo sa mauve. Medyo muted na plum. Ayan, magugustuhan niyo to. Sana na-enjoy niyo tong favorites video ko. Sa susunod na buwan, let me know kung ano naman yung gusto nyong focus for that month. Iisip ko kasi mag-random favorites naman for next month. Pero, siguro, depende pa rin pala. Depende pa rin pala kung marami akong ma-discover for next month. Kasi, usually, ganun naman talaga. Kung ano yung nadi-discover ko, of course, sinashare ko sa inyo. Sana you don't mind. Nagpalit ako ng camera and wala na tong mic. Kaya I'm sorry kung medyo mahina, medyo sabog yung audio natin. Okay, thanks so much for watching. Comment down below kung ano yung favorites nyo this month. And I might try that too. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, guys, kasi kung updated kayo sa vlogs, alam nyo marami akong i-feature na bagong products. And alam nyo yan kung nanonood kayo ng vlogs. Kaya make sure to subscribe para ma-notify kayo pag meron akong bagong video. Okay? Maraming salamat. See you again on my next one. Bye!